Ngayon po ay araw ng Huwebes at narito po tayo sa Annex Building para po sa isasagawang mental health awareness and breast cervical cancer awareness. Layunin po na mapalawak ang ating kaalaman sa ganitong karamdaman ng mga kababaihan. Hi to Lorna's TV. Hi to Lorna's TV. Salamat po. Alas 9 po na umaga ay nagsimula na po ang aming programa. Ang atin pong tagapagsalita ay si Ma'am Teodora Buena Encina. So yan, mental health. Ano pong facts? There is an effective and feasible strategy to promote mental health. Sa ginaganap po na seminar na ito ay kasama po natin ang ilang piling miyembro ng Kumare dito sa bayan ng Pulilio. Kasalukuyan pong tinatalakay ni Ma'am Dory Bueta Encina ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mental health issue. Sabi nga ay, yung daw puso, mas makapangyarihan yung isip kaysa puso. Kaya pag utak nga po yung bumigay sa atin, sira na po yung ating buong pagkatao. Sa ayon po sa World Health Organization, is a state of well-being that enables people to cope with the stress of life, realize their abilities, learn well, and contribute their communities. Minsan nga po ay sabi din sa audio, minsan sa bahay pala yung stigma, minsan sa community, yung anak natin, tayo, minsan ay yung stigma ay nasa ating paligid lang, pero ang number one ay sa pamilya. Mental health ayon din po sa WHO, is a basic human right, is a crucial to personal, community, and socio-economic condition. So yan, napaka-crucial, maliwanag naman po sa atin yan, lalo na sa ating kabuhayan. It's a state of mental, emotional fragmentation, where functioning interrupted and inability to cope. Pag po ang ating mental health ay talaga pong apektado, hindi po tayo makakope sa lahat ng ating mga gawain, sa lahat ng ating iisipin, pag yun po ating mental health ay may problema. Refers to a wide range of mental health condition that affect your mood, thinking, and behavior. Sabi nga po, basta't yung pong ating utak ay pagod, wala na sa katinuan, lahat po ay apektado. Ang ating pagdidesisyon, ang ating pag-uugali, ang ating mga kilos ay naaapektuhan. Ayan po, ito po yung aking isinama dahil sabi nga, maski ikisikat, mataas ang pinag-aralan, pinakamayaman ka, pinakamaganda ka, pinakamatalino ka, kung ang iyo namang isip, ang iyong pag-iisip ay sira, bali wala po yun. Wala yung iyong kasikatan, wala yung iyong kayamanan, wala yung iyong kagandahan, kung ang isip mo ay wala sa katinuan. Buong pagkatao mo po ay sira. Kaya nga po sa una natin diniscuss. Isinama ko din po ito para ma-recognize natin ano ba yung, although naibig na dun sa audio kung atin pong minuni-muni yung audio, medyo akin na pong bibigyan pa ng pahapyaw. Ito po'y base nung makausap ko po yung psychiatrist, ako po'y medyo may nagkaroon ng kaunting tulong siya kung paano po magdi-discuss. Classification and diagnosis. Mula na po sa pagkabata, infancy, childhood, and adolescent, mayroon na, nakakaranas na po. O, doon po sa pagkabata, ayan, napaano natin, retarded yan, di ba? Minsan naano natin, yung anak ni ganyan retarded. O, learning disorder, minsan, mahinang umintindi yung bata pa lang, ito hindi pa nagsasalita, hindi nakaka-recognize ng mga itinuturo natin. O, communication disorder, di ba? Minsan, maski sabihin natin, di pa na naiintindihan. So, yung po ay during sa infancy, meron na din po siyang disorder and adolescent. So, kalimitan ganyan po. So, maalala po tayo kung doon pa tayo sa pagiging infancy and adolescent ng ating apo, anak, may mga ganito na isa pa rin pong klaseng disorder iyan. Hani po, kaya nga sabi yung disorder pala ay nakabuong palilo. Ayan. O, kanina din sinabi dun sa audio, eating disorder.
O, yung daw pagkain, yung kain ng kain, yung pala ay masama din. At saka yun namang walang ganang kumain, masama din. Isa din po pala yan sa nakaka-stress. Ano po? Mood. Di ba yung mood? Minsan tayo ay may tupo. Sabi ito ay may tupo. Ito ay wala sa huwisyo. So, kasama po yung mood disorder. Bipolar. Paano po itong bipolar disorder? Minsan sayang-saya ka. Minsan lungkot na lungkot ka naman. So, ang ano po doon ay bipolar. Kaya medyo, ano po tayo, pag medyo tayo sayang-saya na hindi naman wala na sa lugar yung kasayahan natin at yung pagiging malungkot na wala din naman sa tema, ay nagkakaroon na din po ang tawag po doon ay bipolar disorder. Medyo alarming din po siya. Anxiety. So yan po yung sabi doon sa audio, number 1, ang anxiety na sa atin po pinagmumulan ng mental health. Nakapaloob sa iba't ibang klase ng phobia, ang anxiety. Cervical cancer. Ngayon naman po ay kasalukuyang tinatalakay ang health issue tungkol sa cervix at breast cancer. Ang tinatawag na human papilloma virus o HPV. Si Ma'am Dory Bueta Encina pa rin po ang ating tagapagsalita. Pain o tinatawag na update pagka nag-intercourse, nag-sex yung nagtatali ka sa akin ng asawa for discharge. Ang pinakamadalas sa sintomas ng cervical cancer, ang pagkakaroon ng vaginal bleeding kahit wala namang buwan ng dalaw. Ganito lang ang unang naranasan ni Edna nang matay kung siyang positibo sa cervical cancer 12 taon na nakaraan. Nag-bleeding ng malakas. 2 weeks akong nilalag. 2 weeks wala, 2 weeks meron. Ang sabi sa akin ng mga kumare ko, siguro daw magaan na ako ng event. Kumabot na siya ng 2 taon. Sabi ng mga anak ko, ano na yun? Nitong taon na sumayari sa Odessa sa tinatawag na total hysterectomy kung saan tinatanggal ang food cervix at matris ng babae para malawasan na ang pagkalat ng buhol. Yun nga lang, ang sumasailalim sa operasyon ito, hindi na magkakaanak pa. Kasi kung hindi daw ako operahin ng maaaring bukol sa masakit. Kung tutuusin, ang cervical cancer ay isang klase ng cancer na pwedeng labanan sa pamamagitan ng early detection. Gaya na lang ng regular na pagsasailalim sa pap smear. Ito yung part na injectionan. Bukod dito, pwede rin magpa-HPV vaccine, gaya ng ginawa namin ng aming mga chikiting 6 na taon na nakaraan. Kapag ang isang babae kasi tumutong na sa edad na 12 taon pataas, pwede na siyang magpatulog nito. Tapos ako, unang vaccination ko sa anti-HPV vaccine, ano? Bakuna ito laban sa human papilloma virus na siyang pangunahing sanhi ng cervical cancer. Mayroon itong 2 booster shot na iinumin sa ika-1 buwan at sa ika-6 na buwan pagkatapos ng unang bakuna. Ang HPV vaccine kadalasan nagkakahalagaan ng 3,000 piso pataas. Bukod sa abnormal bleeding, sa pagkas din ng cervical cancer ang pagkakaroon ng discharge na may malansang amoy. Ganito naman ang unang naranasan ni Angie na diagnose siyang positibo sa cervical cancer taong 2010. Parang kung nararamdaman ko sa yung may parang malansang amoy na huling bandaw na isda. Yung pang nila sa akin ng doktor bago ko nagpa-parsmir ako pero hindi na pinapsmir biopsy na kagad. Gaya ni Edna, sumailalim din si Angie sa total hysterectomy. Pero para sa mga babaeng may cervical cancer na gusto pa sanang magkaanak, pwede naman daw na hindi natanggalin ng tuluyan ang kanyang cervix at matris. Sa operasyon na kung tawaging radical trachelectomy, tinatanggal lang ang bahagi ng cervix na tinigbuan ng bukol. Pwede naman daw ito, pero syempre, depende sa kung gaano kalala ang kaso. Kung hindi pa gaano kumalat ang cancer cells, pwede rin daw na sumailalim na lang sa radiation therapy, kung saan pinapatay ang cancer cells sa katawan sa pamamagitan ng X-ray o yung tinatawag na gamma rays. Sa ngayon, parehong cancer-free na sina Edsa at Angie. Nakatutuwang isipin na nalagpasan nila ang pagsubok na ito ng kanilang buhay sa pamamagitan ng tamang gamutan.
Kaya ang payo nila, maging maalam sa mga sintomas ng cervical cancer. Para sakaling maramdaman ang mga ito, makabubuting magabayan ng mga ekspertong totoo. Samantala, isang miyembro po ng kumari ang tumayo upang mag-share ng kanyang personal na karanasan sa cervix noong siya ay masisaryan. Normal. Kaso ayaw daw umuka yung birth canal. Pinipilit nilang ibuka, bubukahin, hindi talaga makaya. Kaya nag-decide na operahin na. Dahil due date na talaga, iniiwasan nila may mangyari sa bata. Kaya marami akong natutunan dito na hindi ko talaga alam. Kaya pag minsan, sa mag-asawa talaga, pag mag-sex, kailangan talaga sarili may kondisyon. Hindi ka magpupuntis na kahit at talaga wala sa kondisyon. At meron akong karanasan sa mag-asawa, hindi mo alam na ikaw ay yung sasabihin ay nililibugan. Meron tayo time na hindi natin alam tayo ay naaabot. Yung talagang kilig to the bones, sabi niya. Dahil inaranasan ko. Maraming naranasan sa kanyang share na aking igual. Kasi edad ko ako nag-asawa 38. Nag-anak ako ay 43. Talagang last trip na last trip. Kaya sabi ng mister ko, malaki ang pasasalamat ko sa akin at ikay nakaisa. Naka-last trip. Sa naging experience ko po talaga, sa paglilihim, ako walang naramdaman. Yung sasabihin, may nasakit, mayroong morning sickness, wala po. Samantala, isang miyembro po ng kumari ang tumayo upang mag-share ng kanyang personal na karanasan sa cervix noong siya ay masisaryan. Sabi ko sa kanya ko, baka naman ako nag-UTI. So ako po nagpa-check up, talaga ako pilay na lakad. Sabi ko, talaga ilan ba? Hindi ko po inisip na ako yung buntis dahil ako naman hindi nadidelay. Pero 3:45 po ng hapon ay natapos na ang aming seminar. Ayan, maraming salamat po sa ating mga nakasama, si Sir Raymond Iglesia, si Sir Jomar Oxena, Ma'am Myla Laines, at sa aming magaling na tagapagsalita, Ma'am Dory Bueta Encina. Muli po, maraming salamat! sabi ng Mr.